So, hello guys, good morning. Ayan, kagigising ko lang at sobrang antok pa ako pero kailangan ako na mag-prepare kasi today is my interview day for my citizenship. So, ayan, samahan niyo ako mag-prepare. So, hi guys, ayan, kapag suot na ako ng damit na susuotin ko para sa interview. At dito kasi ako nagsuot dahil tulog pa yung mga anak ko. So, kailangan meron din tayo ng coat kasi parang former attire. Ganun ang atake. Okay. Ito siya. Ayan. Ayan ang atake niya. Ayan siya. Ayan. So, itong dress na to, nabili ko siya sa Shein. Tapos ito naman is, nabili ko siya sa Ross. Ayan. Diba? At, inayos na natin ating hair. Diba? And then, magbubuts na lang ako kasi, guys, sobrang lamig pa rin dito. February, malamig pa din. So, ayan. So, let's go na. So, ito yung, guys, susuotin ko kasi malamig na. Malamig pa sa labas. Ayan. Ayan guys, ready na ako. So see you later. Hi mga bi, ito na nga at on the way na kami. Kita nyo naman is madilim pa talaga kasi gusto namin na maaga kaming makarating doon dahil kahit madaling araw or maaga pa lang is traffic na dito sa aming place. So ayoko namang malate doon sa interview ko kasi matagal ko tong pinaghandaan. So hi guys, andito na kami sa I'll give you update place. kapag nakarating na kami doon sa place. Medyo na maaga kami ng konti na dumating kasi maana nga rin kaming umalis para iwas traffic. So ayan, maghintay lang kami ng siguro mga 10 minutes para pumasok na doon sa loob. Pero ito, papakita ko muna sa inyo kung ano ito yung place. So ayan, di ba? So medyo kinakabahan ako ng konti pero confident naman ako na malasagot ko lahat ng mga tanong kasi ikaw ba naman nag-review ng 5 to 6 years, di ba? At saka may additional na nireview din ako. Nireview ko lang siya for a month, 1 month, yun yung neutralization interview. Kasi may mga ano tawag dito? Mga keyword na possible na yung officer is tanungin sa'yo. At least, di ba? Tanungin man o hindi, at least masasagot ko. I'm very over prepared today. So, syempre, di ba? I've been here for, today is the 6 years ngayon. So, yung green card ko expired today. So, kailangan mapasa natin tong interview na to. Okay? So, ayan. A few moments later. So ayan guys, at kailangan namin pumunta sa loob kasi hindi ko alam kung mahaba ba yung pila kasi marami na ako nakikitang mga applicant na pumapasok sila dun sa entrance. So we'll go ahead. Hindi ko mapapangako kung makakapag-video ako kasi bawal, di ba? So ayoko naman magkaroon ng problema kung mag-video ako para lang sa, di ba, sa content, di ba? So ayan, hindi pa nga pala namin sinama yung mga anak namin kasi nga ang aga namin umalis, mga 6:30 and tulog pa sila at saka meron silang pasok. So kami lang dalawa ng asawa ko yung pumunta dito. So ayan guys, and babalitaan ko kayo kung ano ang nangyari sa interview at kung pumasa ba ako. Okay? See you later. A few moments later. So hi guys, I'm back. Hi, hindi ko masasabihin pero halo-halo yung excitement na naramdaman ko dun sa taas kasi ang daming mga applicant. At saka guess what? Yung interview ko kasi at 8:50. Pero nagintay kami ng mga 45 minutes. As in late na talaga yung officer. Hindi ko alam kung anong ginawa niya pero late siya. So yung kaba at excitement na naramdaman ko na wala. So parang kasi diba sobrang excited ka na, gusto mo nang mag-interview para matapos na yung araw na to. So yung nga na late siya at guess what? Kahit na late si officer,
I'm so happy. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, so happy. But, hindi pa schedule yung oath-taking today. Kasi, before, kapag, na-interview ko na maaga, the same day oath-taking. Pero ngayon, hindi na daw. Iniba na ang kanilang rules. So, sabi nung officer, magsisend daw sila ng mail kung kailan yung aking oath-taking. It's either this month or before summer. So, we'll see kung anong mangyayari. Pero, thank you, Jesus. Thank you, God. Kaya makakauwi na ako sa Pinas. Ayan, makakauwi na ako sa Pinas kasi it's been 6 years na nandito ako. Talagang miss na miss ko na talaga yung sa Pilipinas. Yung mga family ko, diba? Tsaka yung mga friends. Tsaka miss na miss ko na talaga. So, finally, thank God. At, hindi masyadong, mahirap yung question. So, mamaya na lang. Abayan, emotional naman ako. So, mamaya ako na lang sa inyo, sasabihin yung buong details ng interview. Kasi, uuwi na kami. So, yun na nga. So, see you later. Times and places are all in who you share them with. And it's life, and the point is enjoying who you share it with. Joy is who you share. Hi mga B, ayan na, nasa bahay na kami. At before ako magkwento kung anong nangyari, ayan, bubuksan ko muna yung gift sa akin ng aking husband. Ayan, may pa-card pa siya na nakalagay doon is you did it. He's so proud for my achievement. And then ito na, bubuksan ko na yung aking gift. Hindi ko talaga ito ina-expect. Sabi ko na sa kanya, paano kung hindi ako nakapasa? Bibigyan mo pa rin ba ako ng gift? Sabi niya, I know that you're gonna pass it. So that's why I have a gift for you. Diba? Ang sweet niya. So very emotional talaga ako dyan, mga B, kasi hindi ko nga na-expect na makakapasa ako at hindi ko rin na-expect na meron siyang pag-gift sa akin. Diba? So ayan na. Hindi ko rin alam kung ano, but sobrang sweet talaga at nag-effort pa talaga siya. Ayan yung haba kong yellow, yan yung nakalagay is you did it. And then, isa pa, dahil may pa t-shirt si kuya mo. Ayan, welcome to the USA. Ayan, so nagdagdagan na naman ang USA t-shirt ko. So, thank you so much, my love. At hindi mo lang ako pinasaya dahil sinuportahan mo pa na rin ako doon sa interview. Ayan, so excited at very emotional din ako dyan. At ayun na nga, medyo na-emotional lang ako kasi yung husband ko is meron siyang gift sa akin kasi nakapasa ako ng interview. So yun na nga, at dahil hindi pwedeng mag-video doon, so hindi na ako nag-video. So yun, at pasado! Ayan, so hinihintay na lang, sabi ng officer, magsisend daw sila ng mail sa akin at saka mag-update sila dun sa UICAS account ko kung kailan yung outtaking. Pero sabi niya, before summer or within this month, February or basta before summer. So, hintay na lang natin yun. So, all in all, naging smooth yung interview at saka nagulat ako eh. Kasi kasama ko yung husband ko dun sa interview. Kasi yung mga napapanood ko sa YouTube, in-interview yung applicant lang. Hindi kasama yung spouse or interpreter. Interpreter kasama pero hindi kasama yung spouse. So nagulat ako kasi dito sa state namin, kasama. Hindi ko pa natanong yung mga ibang ko pang friends sa Florida, tsaka sa Chicago, tsaka sa Colorado, kung kasama din nila yung spouses nila during the interview. Pero sa akin, nagulat lang ako. And sobrang easy kasi some of the question na dapat sa akin, tinanong sa husband ko. And for me, okay lang, 'di ba? As long as tama yung sagot niya. At saka thankful din ako dahil over-prepared talaga ako, over-prepared. Better than nothing, 'di ba? Ni-review ko lahat. I know the 100 question and answer and also my naturalization N400 application, ni-review ko din 'yan. But hindi nagtanong yung officer sa akin ng mga keyword like what is cited,
define this one, define arrested, like that. Hindi siya nagtanong. Though, kabisado ko yung mga answer, but I'm thankful din na rin na hindi niya tinanong sa akin yun. At saka, yung question niya sa akin, sa 100 question na test question, is super easy. Tatandaan ko lang is, what war between North and the South, like the Civil War, and who is the father of our country, which is George Washington, and then what ocean in the west coast of the United States. So it's Pacific Ocean, and then when you say the Pledge of Allegiance, so United States, and then Martin Luther King, kung anong ginawa niya, so for civil rights. Mga ganong question. So, ang dali lang talaga niya, as in, sa akin ha, pero ayaw ko sa ibang mga applicant kung madali din ba yung question nila, but para sa akin is sobrang dali. At saka, nawala yung kaba ko, kasi late yung officer. Late siya ng mga 30 to 35 minutes. So, lahat nung excitement ko, tsaka yung kaba ko nawala. Kasi, alam mo, naghintay ako ng 9 months. Doon, 9 months, 10 months, yan, para sa interview na yan. Tapos late siya. But, well, hey, it's okay. As long as, I pass. And, I'm so thankful and grateful. Like, sabi nga niya, hindi, binago na nila yung rules na within the day yung outtaking. Sabi niya, dahil maraming volume ng mga applicants. So, sabi niya, magpapadala sila ng mail para sa aking outtaking. So, sabi nga niya, within this month, February or before summer. So, we'll see na lang. See, hindi na ako nag-worry. Though, hindi pa talaga ako officially US citizen, but at least, I passed the interview. Diba? So, yun na lang muna yung aking panghahawakan today. So, ayan ang aking mga kaganapan. I hope, keep on my next video for my outtaking. I'm gonna update you guys. Okay? So, kung kayo mga tanong about the interview and kung paano siya ni-review, just comment down below and see you on my next vlog. Bye!